Monday, everyone. This is Kababayan Today, your daily mix of Filipino news and entertainment. Also, shout out to those of you Kababayans joining us on Kiku Network in Hawaii. Ngayong hapon po makikipagkamustahan din tayo dyan sa Hawaii, featuring one of the participants of Kundiman, one of the projects of Philcom Center in the island, in Hawaii as well. Also, on the show today in entertainment, we're going to introduce you to a Kababayan actor who is appearing on Showtime's Ray Donovan show, Kababayan Pride, and also Social Media Monday segment. We're going to give you the basics of blogging. Pero bago ang lahat, in the news, ang Germany daw po naghahanap at nagha-hire ng mga Filipino nurses. Yan at mas marami pang balita sa ating balita segment. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo is the editor-in-chief of Weekend Balita and US Asian Post. Every Monday and Wednesday, they have a news segment with us here on Kababayan Today. Magandang hapon sa'yo, Ronnie, joining us via Skype from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo, Janelle, ano? So yung landmark bill about, yung rights land reform sa atin, talagang ipapalaganap na, no? Na magmumula mismo sa Hacienda Luisita. Alam mo natin na ito yung pagmamayari ng mga Aquinos, of course, President Noynoy Aquino. And this sets a good note, no? Especially for Pinoy, President Noynoy Aquino, na ito kasing land reform na simulan pa noong panahon ng kanyang ina, na ang yumaong Pangulong si Cory Aquino. Pero mukhang napakaraming mga controversy surrounding it, at so hindi natuloy ang pagka-distribute ng mga lupa sa mga farmers. Exactly, and it took the Supreme Court to decide finally na talagang i-distribute na ito at a price to sinet ng gobyerno, hindi yung, kasi ang ginagawa ng family ng mga Huangcos at saka nila Aquinos is gusto nila mas mataas ang presyo. At any rate, nag-decide na ng Supreme Court at i-distribute na sa mga more than 6,000 farmers ng Hacienda Luisita, each of whom might get at least 6,600 square meters. Ang nito, no, para magkatay idea, no, more than half hectare lang ito, no. Of course, sa isang hektarya makakaproduce ka ng mga 100 to 170 cabans of rice. So kalahati lang 'yan. Okay, but still, Ronnie, you know, this is a good start in the right direction, Ronnie. Also, sinasabi na natin, itong si Pinoy mukhang nagiging matagumpay sa kanyang fight against corruption. And then this time, it's another aspect, it's another issue, but then we're also seeing him making the right decisions. Exactly. No, alam naman natin, this is from the tinatawag natin yung system natin sa Pilipinas na kung saan yung mga pesante, yung mga tenants, lagi na lang dinilay sa landlord-tenant system natin, ano, noong panahon pa yan ng Espanyol, ano. Ngayon, ito because of now we're distributing these lands to the tillers, magkakaroon sila, ma-empower sila at magiging may-ari na sila ngayon, mga lupang sinaka pa siguro ng mga lolo nila, no. And hopefully they get motivated to really start farming. You know, farming should be big, a big industry in the Philippines. Pero ang nangyayari mukhang in the last how many years, tayo ay nag-i-import na ng rice from other countries na dapat minamanufacture natin yan at fina-farm natin sa ating mga lupain sa Pilipinas. Exactly, no. Sana ito na yung sinasabi natin na ang mismo mga pesante natin, mga tenants natin, ma-empower sila, maging maunlad sila, and hopefully they can really, it will revolutionize the whole country na kung saan ang bawat, kahit na sabihin natin magsasaka ka lang, pero you own the land at kaya mong ipadala sa eskwela ang mga anak mo at your own expense, ano, at talagang may empower at uunlad ng ating bayan. Alright, ngayon, kailangan din nito para sa kaunlaran ng Pilipinas, yung bang solusyon sa mga pagbabaha, Ronnie? And I know that this is something that Pinoy also touched on sa kanyang SONA. Yeah, State of the Nation address ng ating Pangulo, no, na kung saan sabi niya more than 6 billion pesos, billion po, no, ipapalagana po diyan sa pagkontrol ng baha sa atin, at meron daw yatang lugar diyan sa Blumentritt na pwede raw maging basin, ano, kung saan yung mga baha pupunta doon para yung flash flood makontrol, no, at ito nga, alam naman natin, iyan ay taon-taon perennial na problema ng ating bayan, na kung sabihin nga natin, marami nga tayong mga condominiums doon, umuunlad ang ating bayan, maraming mga buildings tumatayo, pero binabaha naman yung lugar, ano, so nagiging problema as far as promoting the Philippines is concerned. Okay, Ronnie, 6.2 billion pesos project. Ngayon, Ronnie, kailan daw ba ito magsisimula at kailan naman matatapos? Well, hopefully, this is the State of the Nation address na nangyayari taon-taon, ano?
ito sana, of course, this will involve the Congress to allot this money, no? At yun na nga, ito ang programa, magiging, at sabi niya, kailangan ipasa itong mga panukalan na ito agad para makontrol na finally, kung talaga ito mangyayari. Alam naman natin kasi Metro Manila, for example, below sea level yan, pero kung ganito nga may mga water channels tayo at may pupuntahan ng tubig, hopefully mababawasan o talagang mawawala ang pagbabaha sa atin. Alright. Ngayon naman, Ronnie, in OFW News, ang Germany ay nangangailangan ng mga Filipino nurses at mga skilled migrants, Ronnie, and they are hiring? Exactly, no? At ito nga, alam naman natin ng Amerika, tumigil yung mga tinatawag nating visas for nurses. Ito, maganda isang target na naman, Germany, after Australia, New Zealand, Japan, of course, Ngayon, Germany is now hiring Filipino nurses at iba pang mga skilled workers, pero specifically mga nurses kasi alam naman nila ang Filipino nurses talagang kahit saang parte ng mundo ay they are known for their caring and hospitable sila at alam naman natin kung paano sila mag-alaga ng mga pasyente nila dito sa Amerika sa ibang parte ng bayan. Ngayon, Germany is willing to hire these workers at another target for our skilled workers. All right, this is definitely an opportunity for those still looking for greener pastures outside of the Philippines, although they're saying that because of the progress in the Philippines, marami na rin ang pumipili na magstay na lang sa Pilipinas o kaya man magbalik bayan sa Pilipinas. But Ronnie, paalala lang para sa ating mga kababayan, for those who want to explore this opportunity, make sure that you're also very careful that you don't fall into the traps of yung mga unscrupulous, ano bang tawag doon, Ronnie, mga recruiters, yung mga human traffickers, marami yan, mga smugglers at saka binibiktima yung mga ating mga kababayan, kinukuha lahat ng mga pera nila, tapos wala pa lang talagang employment. Oo nga. Right? All right. Ronnie, well, thank you so much for sharing those stories with us. Mas marami pang balita sa inyong mga pahayagan at sa website. Of course, US Asian Post, Weekend Balita, sa aming pang mga website, usasianpost.com at saka weekendbalita.com. Maraming salamat. More power to you. Maraming salamat po. Kababayan Pride in Hollywood, an actor who's starring in Showtime's Ray Donovan Show. You wouldn't want to miss that, and we'll introduce him to you when we return. Don't go away.